Port. Sir Rani, magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Okay, so ano nga po ba ang mga pangyayari po ba ngayon hanggang sa mga oras na ito? Nabalita nga po namin na medyo pati po ang inyong opisina dito sa may likuran lang ng station nabagsakan daw po ng poste rin. Nabagsakan ng poste kaninang kasagsagan ng hangin habang kami nasa binigtikan at nag-clearing operation doon sa binitikan na highway papuntang binigtikan nga at mabuti naman at wala naman nasakta sa mga bumbero natin at yung bunker room ng fire captains yun ang na-damage at parang nahati tuloy yung isang kwarto. Ayun, so halos nasa gitna po pala bumagsak din. Yes. Kaya parang nahati. Mabuti naman po talaga at wala naman pong nasaktan. Yan po ang pinaka-importante sa lahat din. Hindi nabali na po ang bahay o gamit. Exactly. At gusto ko rin ibalita, at this point of time, we don't have any casualty. Zero casualty tayo. Within Subic Bay Freeport po? Within the Freeport zone, okay. Area. At this point of time, yung Binigtikan Drive is not yet passable sapagkat yung area between EC Street, Binigtikan Drive ay merong isang malaking puno na bumaksak at merong isang Honda Civic na nabaksakan. But then we were able to remove the vehicle at yung dalawang mag-asawa ay hindi naman except yung kanilang windshield. Saka yung kanilang harapan ay ng sasakyan ay wasak. Okay. So, meaning nagda-drive po pala. Yung actual nagda-drive. Okay. Nakasakay. Yung kasagsagan kanina habang binabayo tayo ng malakas na hangin. We're doing the clearing operation at kanina para tayo nakikipagpatintero din sa mga puno na nagbabaksakan. Nga po. At right now, ang priority natin is to clear that area along Binigtikan Drive and the second team will be moving to QB Point area, going to the former QB Hospital. Ayun, okay. Sapagkat may mga doctors tayo doon na hindi makapunta doon sa kanilang hospital. Ayun. At meron din tayong mga kasamahan din doon naka-confine right now. And I received information na meron tayong isang kaibigan, I'll not mention the name, na nandun. Kaya we will be prioritizing that area now, going to QB Hospital. So, in full force tayo ngayon within the Freeport at gusto ko na ibalita sana sa pagkakataon nito na sa mga residents natin na wag muna tayong lalabas ng bahay. Okay. Mas magandang stay muna tayo, manatili tayo sa ating sariling bahay upang makaiwas tayo sa anumang panganib sapagkat hanggang mamayang hapon pa itong bagyo bago lumabas dito sa ating area of responsibility. Ayun nga po, nabanggit kanina ng local pag-asa officers natin na naka-station sa Subic Bay International Airport na kasalukuyan daw po ng katanghaliang tapat lumalabas sa Subic Town area ang mata ng bagyo. So meaning po, yung pangalawang hagupit niyan medyo kailangan din nating antabayanan pa after dito paglabas. And ganoon din daw kalakas yun yung lakas na naranasan natin kanina. I will assure the community of the Freeport that we will be doing our best together with the SBM Maintenance at the Fire Department, joining together to clear the area, yung mga major road natin para we can still go on with our daily business within the area. Ilan po ang mga teams natin na nakakalat at kung saan po ba sila ngayon, sir? We have 4 teams. One in Kalayaan. One in Kalayaan. One in Binigtikan. One in QB. And the one is on standby within the Central Business District. Ayun, importante rin po yung talaga may naka-standby para sa emergency na biglang kailangan tumawag. Meron po tayo may pagtatakbo pa ring patakbuhin, kumbaga. Okay. Ano po ang mga numbers po again na pwede nating ibigay bukod po sa na-announce namin? 252-4830. Ayan po, okay. 252-4657. And ang hotline po natin na 160. 160.
Ayun, okay. Meron po ba kayong cellphone na pwedeng maibigay para ma-text man lang? Or 0917, may cellphone number, 0917-569-8467. Ayan, so ulitin po natin. Sa mga nakikinig po right now, pwede niyo pong direktang i-text din si Fire Chief Rani Magno. Pero pakiusap lang po, mga importante lang po sana dahil alam niyo naman ang ating Fire Chief tumatakbo ang kaisipan niya sa dami ng ginagawa. Kaya yung mga importante lang po sana. Ano pong number again, sir? 0917-569-8467. At nais ko rin samantala itong pagkakataon to na pinaprioritize po muna natin. Huwag po sana yung masamahin na hindi namin maatinan yung inyong pangangailangan. Yung po munang priority po natin ay to clear the area upang sa ganun ay mas mabilis po maibigay po natin yung serbisyo natin sa mga kinaukulan po. Dahil mahihirapan nga naman po talagang pumunta sa mga dapat puntahan kung masyado pa maraming nakaharang ng mga puno at poste. Exactly. Okay, meron po ba tayong nakapanayam na, nakausap kayo ng mga taga-Enerzone tungkol po sa posting mga bumagsak naman within Freeport? Right now, ina-address naman na nila yung mga areas na dapat na mabigyan kagad ng coordinate. As a matter of fact, nagkaroon na kami ngayon ng ilaw dito sa Station 7. Yun. May ilaw na. And hopefully, doon sa Binigtika, palagi ko medyo matatagal lang pa sapagkat yung secondary line sa yung main line talagang totally bumagsak. Yung malaking puno na bumagsak along Binigtika Drive, corner of AC Street. Ayun, okay. So, sabay lang po siguro tayo nagkailaw, Chief. Exactly, yeah. Mukhang sabay nga natin nagkailaw dahil magkapit-bahay lang tayo. Magkapit-bahay lang tayo. Mabuti naman po, nagpapasalamat kami sa maintenance department at maaga pa nabatuhan kami ng generator para at least makapagpatuloy ng pagpaprograma. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa kabila ng hagupit ng bagyo ay nanatili tayong safe at walang anumang casualties sa atin. Yan, zero casualties. And wala naman pong napaulat na injuries po within Subic Bay Freeport. Ano po? At this point of time, wala naman. Ayun po, maraming salamat. Kanina naman, at talaga namang para kami nakikipagpatintero sa baksak ng mga puno. But wala tayong magagawa kundi to attend the needs of our people. Ayun nga po eh. Ano pa po bang additional information na pwede nyo po pang maipabahagi pa? Siguro maganda rin after this typhoon, it is to check yung kanilang bahay, yung damages within the area. At the same time, maging aware din sila, baka alam mo nga panahon ngayon ng bagyo at umulan, yung ahas, yung mga ahas natin na pwedeng pumasok sa bahay natin dyan sa Binigtikan housing area as well as Kalayan and QB area. Ayun, at ganun din, i-check din natin yung ating kuryente kung mayroong na-damage. At the same time, yung ating LPG tank, i-check din natin. So, after kasi ng ganitong uri ng ganitong typhoon, secondary na rin dito yung fire. So, I would like to address the people of Freeport to stay safe and be calm, and let's pray to God that nothing will happen there anymore at this point of time. Ayun, na-curious lang po ako, Fire Chief. Marami na po ba tayo na-encounter na nag-report sa inyo na mga ahas nga po na syempre natakot gawa nitong kalamidad na nagsipagpasukan sa mga bahay-bahay din? Wala naman, pero kasi sa karanasan natin, sa tagalan natin dito, ayun, okay, ay talagang may ganyan na mga pangyayari. Maski nung panon na Navy, marami na rin kami na-receive na ganyan na mga na-call, snake call. Kaya inuunahan ko na maging maging mapagmatsyag sa kanilang mga sariling bahay. Mas mabuti na nga po yung nag-iingat na lang talaga. Ayun. Okay, so tatawagan po namin kayo ulit pagkatapos po ng mga ilang oras din po para malaman ano pa po ang latest natin. Okay. And at this point, papunta na kami ng QB para to assist din the damage sa QB. Sige po. Thank you very much. Ingat kayo, sir. Ingat po. Okay, thank you so very much po. Yan, napakinggan po ninyo, ladies and gentlemen, ang ating Fire Chief, Sir Rani Magno. Alam mo, international awardee yan. Yeah, exactly. Diba? Yung ating SB may Fire and Rescue. Fire and Rescue. Yeah. International awardee yan. Local and international awardee. National pala and international awardee. Yung sa National Award, yung Kalasag Award no? Yung tinanggap nila yung... Kaya idol na idol ko yan eh. Oo naman. As in talagang makikita mo yung passion sa kanyang... kaya lahat ng mga tao under him, talaga nandun din ang passion. Nakikita kasi nila ang kanilang puno punong-puno ng
Alam mo na, di ba? Okay, so ang dami nagte-text sa atin. Gusto niyo po bang tumawag para mas maganda mapakinggan namin kayo? Mag-report kayo. Sige Mag-report kayo. Sige po, kayo ang aming mga reporters ngayon. I-report nyo kung ano yung... Pero yung talagang ano lang ha, yung kailangan ng attention ng mga otoridad. Huwag naman yung kagaya yung kanina. Kwento mo nga yan, natawa ako. Pare naman. Kwento mo sa akin yan. Pare naman, ang tanong ba naman DJ, tuloy ba yung showing ng gusto kong panooring movie? Yung, hindi ko na sabihin yung title ha. Hindi mo na nga lang pinansin dahil hindi naman ganun ka-importante. Hindi ko buhay na ng tao mo nakasalalay, talagang yung movie importante sa kanya. Siyempre nung nagpo-programa po tayo kanina, prioridad natin yung yung mga nangangailangan ng tulong, baka may kagaya nung kung yung mismong SBMA Fire Department yung station nila nabagsakan ng puno, siyempre marami pang bukod doon, marami pang nangangailangan din. Marami pang nangangailangan. Yun ang pinaprioridad natin. Kaya hindi na natin pinapansin yung ganung hindi naman importante. Kaya lang lighter side lang na kwento lang po namin. Sabi pa sa akin, pinagalitan pa ako Uy, DJ, mag-reply ka naman. Sana nireplyan mo na lang. Ako yung nireplyan ko, sabi ko, we. Okay. pero bigyan na rin natin ng konting impormasyon para siguro para hindi na uulitin. Alam nyo, yung mga schedule na ipapalabas sa sine, bumagyo man o hindi, tuloy yan, ipapalabas at ipapalabas yan. Unless magsara yung sine dahil grabe na yung weather talaga. Pero naranasan ko noon, bumabagyo, Pedro Pinduco, nanood ako. Oh, really? Yung version ni Jano Gibbs, pare. Mga 1978 yan, pare. Hindi naman si Roman Zamora. Yung pangalawa, si Jano Gibbs, pare. Pedro Pinduco. 90s yata yun. Jano Gibbs ko dyan. Pinagpabata. Comedy kasi. Kaya, mahilig tayo sa katatawanan. Sige lang, pagbigyan. Bumabagyo yun, pero still. Sige lang. Baka mamaya, natungkab na yung kisame, pare. Sige lang, ganda ng scene. Exactly. Well, it happens. Sige na po, kayo ang aming reporters. Mas maganda po kung tatawag kayo mismo sa cellphone numbers namin. Yeah. Para po kayo mismo magsabi, ano po ba meron dyan sa lugar ninyo? Ano po ba nangyari? Ano ang inyong na-witness? Ano ang inyong nakita? Baka may mga kailangan ng atensyon sa kailangan otoridad natin. Kailangan pansinin na kagad. So, and pwede na rin pare ko, pwede na rin nila idagdag yung like kung may mga help-saving tips sila sa mga ganitong sitwasyon. Ayun, okay. Diba? Baka may mga maibabahagi kayo. Yan. Tulungan nyo kami. Tayo magtutulungan right now. Nowadays, we call it life hack Parang, exactly. Life hack. Pangtulong. Yung iba dyan, hindi alam yung mga bagay na yan. Ibahagi natin, makakatulong yan. Remember, information is power. You're already halfway pag alam mo. Isang example dyan, lalo na sa mga bahaing area. May nabasa ako, life hack din to Okay. Yun daw balde, di ba may mga balde na yung may mga cover, yung puti minsan, yung malalaki. Doon mo ilagay yung mga importanteng dokumento na naka-ziplock plastic din. Okay. At the same time, pwede mo pang gamiting palutang na device yan dahil nasa lugar ka na bahain. Naman yan, pwede mo siyang kapitan. Kasi kung iipitan mo siya ng hangin sa loob, syempre buoyancy, mas mataas, mas lulutang yung hangin sa loob yan But be sure it's really, really locked kasi para nalalak naman talaga yung takip niyan in a way, para siyang balloon, di ba? Ay, partner, maidagdag ko lang. Kanina, I got an info, meron daw barge na papalapit sa Baloy Beach area. Okay. Oo, pero nai-address naman na sa Coast Guard. Mabuting i-share na rin natin, baka may yung concern nakikinig. Okay. Hindi rin nila ma-identify kasi may nakasulat daw sa barge kung kanino siya. Parang, kaya lang, hindi nila mabasa ng company siguro. Parang company. Doon. Baka nakikinig yung company na yan, na may-ari niyan, or Ayan. Pero naatinan na raw ng Coast Guard kasi... Saan banda sa may Baloy Beach area? Malapit sa Baloy area. Okay. Di ba, alam mo naman, mahaba yung beach area ng Baloy. Kasi ang report na binigay sa atin, this is confirmed info kausap ko mismo yung taga ron yung nandoon na nanghingi ng tulong sa Coast Guard. Dati raw, yung barge na yun, malayo sa kanila. Nagtataka sila, palapit daw ng papalapit. Okay. So baka natanggal yung angkla niya. Natanggal yung anchor. And, automatic yun, merong may angkla yun, di ba? Kaya, so, whoever owns that barge, we need to translate in English, pare. Baka mamaya, foreign national or foreign company, di ba? Or mag-Espanyol ka calling the attention of whoever has lost their barge. Maybe. I know it sounds funny, but your this is true. Not really serious. Heavy enough. If you're looking for a barge, it's somewhere in the area of Baloy Beach area now. Malapit na doon sa Baloy area. So please, kindly check it.
Ayan. Tapos, barge is different from dry dock, ano? Yeah, that's huge, pare. Dry dock is is really bigger. huge, yeah. Tanong ko lang, ngayon umuulan. Siyempre, nabasa yung dry dock. Dry dock pa rin ba yan? Basa na eh. Well, let's call it a wet duck. Wet duck na yun. I like the sound of that. Quack, quack. Nagkakatawa lang tayo. Medyo binibigyan lang namin kayo ng konting, a little something to smile about kahit na medyo alam natin mahirap yung sitwasyon. Pero siyempre, enjoy life pa rin naman. Enjoy life pa rin naman. Makakaya. Exactly. Ayan. Ayan po, meron tayong information here na ang pinaka, ano to? Info from DOST, pare. Ayan, as of, nakalagay dito as of 11 o'clock in the morning, And according it's to 12:49 DOST. now. Over Subic Bay, nandito na raw sa Subic Bay area. this still Saktong stands, 11, ano? oo. At 25 kph, yung mata. Yung mata. Pag sinabing Subic Bay, ibig sabihin within the area lang talaga ng ano. Kasi ang Subic Bay, Freeport. ano to eh, kasi sa kalingid sa karamihan ng kaalaman ng karamihan, meron yatang tama ba 7 o 9 na bays within dito sa area ng Luzon sa gilid na to mula Subic Bay. Maraming bay yan, may Ilanin Bay hanggang doon sa may bandang dulo eh. So, itong Subic Bay, ang pagkakaintindi ko mula dito, of course, sa area dito, ayan, Morong, pag ganon, di ba? Hanggang dito yan sa may somewhere San Marcelino siguro or somewhere. Ayan nyo, kukuhin namin yung tamang impormasyon ko, 7 to 9 bays yan eh. Dito sa area na Zambales na yan, papunta doon. So, itong Subic Bay area, of course, alam naman natin ang history. Kaya to pinili ng mga Americans nung araw dahil maganda